Lakas loob na tinukoy ang suspendidong Bureau of Corrections Chief na si Gerard Bantag, bilang nag-iisang mastermind sa pagpaslang sa sikat na mamamahayag na si Percy Lapid. Ito'y diretsahang pinangalanan ng kapatid ng napaslang na mamamahayag, na si Roy Mabasa. My partner, Attorney Berteni Cozang Mabasa family spokesperson, has earlier tagged General Gerald Bantag, and it seems that we are looking at him as one of the masterminds, pahayag ni Pelogio. Kasunod ng pagkanta ng umano'y gunman na si Joel Escorial at sa itinuturong middleman na si June Villamor, sinabi ni Pelogio na marami pang lumitaw na saksi na itinuturo si Bantag. As far as I know, there are 3 gang leaders who identified him plus other minor inmates, aniya. Nang tanungin kung may ebidensya ang mga saksi laban kay Bantag, sinabi ni Pelogio na nabunyag ang money trail na ipinambayad kay Escorial at na Berry Pica sa pamamagitan ng bank deposits. They also specified or described how and who got the money in payment for the killing. Some of them raised inside the premises of the Bilibid and some of them were given by somebody which I cannot reveal right now, aniya. Itinanggi ni Bantag ang pagkakasangkot sa krimen. Inilahad din ni Pelogio na natukoy ng mga investigador ang ilang bagong suspect bilang co-conspirators. Samantala, sinabi ng Department of Justice, DOJ, na mayroong 2 masterminds na sinisilip sa kaso ni Lapid. We're looking at 2 masterminds. There are a lot more in the conspiracy. All those we have in our custody, we're looking at as a suspect and also a part of the plot, sabi ni DOJ spokesperson Michael Clavano. Ipinaliwanag niya na hindi pa pwedeng magkomento ukol sa pagkakakilanlan o koneksyon sa pagitan ng 2 itinuturong masterminds. Ayon kay Clavano, sa ngayon ay wala siyang nakikitang sorpresa na lalabas dahil pareho ang kwento ng mga saksi at suspect. Ilan sa mga netizens nag-react at naniniwala na inosente si General Bantag. Bantag na frame up lang kasi gustong palitan. Matapat sa tungkulin si General Bantag ang pumalit si Katapang. Sino kaya ang nakaisip na ipalit dyan? Good luck na lang sa pumalit, balik talamak ang Bucor. Kung sino pa yung matino yun pa ang tinatanggal sa pwesto, frame up ang ginagawa nyo kay General Bantag. Nakita namin ang track records niya. Magaling siya Ma'am Uno. We want justice for General Bantag. Iginiit pa ng DOJ na posible itong magsampa ng kaso hinggil sa pagkasawi kay Lapid ngayong weekend o sa Lunes. Inihayag ng suspendidong si Bureau of Corrections Bucor Chief Gerald Bantag na mas gugustuhin niyang mawala kesa makulong kaugnay sa pagkakasangkot niya sa pamamaslang sa broadcaster na si Percy Lapid Mabasa. Ipapahintulot ko bang makulong ako? Pat**k na lang ninyo ako. Kasi alam ko ang mangyayari sa akin dun sa loob ng selda. Hindi naman ako mga senador, na sabihing proteksyonan yan, ani Bantag. Ito po, Bantag, pinangalanan na ng gunman. Ayan. Bakit po importanteng development po ito? Kasi laban kay Bantag. Alam niyo po kasi, sa atin madaling magsabi hindi si ganito ang mastermind diyan, si ganito ang mastermind. Bakit? Kasi sasabihin natin madalas yang na sa tingin natin dahil ito yung madalas na binabanggit ni Percy Lapid at talagang naging topic niya itong Cinderella Man. So therefore, ito ay isa sa mga may motibo sa pagpatay sa kanya. Ganun kadali. Pag pinag-usapan na ang pagsampa ng demanda, hindi naman pwedeng ang proof mo doon ay yung live niya. Hindi naman pwedeng yung sinasabi nating expose niya tungkol sa Cinderella Man. Pwede yon na maging additional na ebidensya. Pero maraming beses na, pero sino ang magiging testigo laban sa kanya?
saan bang affidavit nababanggit si Bantag? Kung wala namang testigo laban sa kanya, napakahirap na mag-file ng kaso involved sa kaso. Ang nangyari, maraming layers. Yung doon mismo sa facts ng kaso, nasubaybayan naman natin to, yung mastermind number 1. Yung mastermind number 1, sinabihan yung kanyang mastermind number 2. O yung number 2 niya, na yung project ay patayin si Copper Silapid. Ito naman, miniting naman yung mga gunman. Yung tatlong gangs. Yung gangs naman, naghanap ng pera at naghanap ng gunman. Tapos ito na ngayon yung middleman, siya yung contact papunta kay Escorial, yung gunman. Yung gunman, hindi niya nakakausap itong mga gang leaders, hindi niya rin nakausap yung number 2, hindi niya rin nakausap yung mastermind number 1. So sa ganitong sitwasyon, paano mo idadawit, halimbawa, i-assume natin na si Bantag ang mastermind number 1. Sino ang magtuturo sa kanya? Maliban na lang kung ituturo siya nung mastermind number 2. Sasabihin niya na si Bantag ang nagkausap sa akin. Nakausapin ko yung mga gunman, yung mga gangs. Walang ganun eh. Walang ganun. So, sa pagkakataong ito, pinangalanan na ng gunman si Bantag. So, isang malaking development ito, kasi kung mayroon nang nagbanggit kay Bantag na ito talaga yung mastermind, mayroon na ngayong basis para i-file yung kaso laban sa kanya. Ito yung isang development dito, mga kabunyog. Kaya ano po ito, significant ito na binanggit na ng gunman si Bantag. Kasi nung una ang sabi ng gunman, si Escorial, nung sumurrender siya nung October 18, ang sabi niya, ang nag-contact sa kanya ay isang inmate sa Bilibid. Na kinalaunan nga, nalaman natin na yun ay si Cristito June Villamor na pinatay din kinalaunan. So, yun lang ang sinabi ni Escorial. Hindi niya binanggit si Bantag. Hindi niya binanggit. Pero kahapon, sa preliminary investigation ng Department of Justice, mayroong in-execute na supplemental affidavit. Bakit supplemental? Kasi may nauna na siyang ginawang affidavit. Mayroon na siyang affidavit o sinumpaang salaysay. Yun na yung nauna niyang sinumpaang salaysay nung sumurrender siya. Kinuna na kaagad siya ng extrajudicial confession. Pero doon sa una niyang affidavit, hindi niya binabanggit doon si Bantag. Hindi niya binabanggit doon si Bantag. Ang binanggit niya lang doon sa una niyang affidavit na kinontrata siya ng isang inmate sa Bilibid. At ang pangalan nga ay Crisanto pa nga ang pangalan hindi Cristito, June Villamor. O yun. Kaya, ngayon, nag-execute siya ng dagdag na affidavit. Ibig sabihin, supplemental. Supplemental. Ibig sabihin ng supplemental, hindi ito inconsistent dun sa nauna. Dagdag lang. Pwede ba ito? Pwede. At ano ang basis? Bakit ngayon niya lang ito sinabi na si Bantag ang nag-order sa kanila na patayin si Persilapid? Ito po yung paliwanag, Ito po yung paliwanag. Bakit ngayon lang siya nag-execute ng affidavit? Ito yung paliwanag niya. Ito po. In-screenshot ko ito. Balita. Sa aming pag-uusap noong October 16, 2022, ito po yung bahagi ng affidavit, 5 page. Escorial said in his 5-page supplemental affidavit submitted for the preliminary investigation. Yan Itong si Escorial, yung gunman, nag-submit ng supplemental. Bakit supplemental? Dagdag na affidavit. Ngayon, 5-page itong supplemental. Anong nakalagay sa supplemental affidavit niya? Sa aming pag-uusap noong October 16, 2022, sino ang tinutukoy niyang kausap niya? Si Villamor, yung middleman na pinatay.
bago ito pinatay. Ibig sabihin kung October 16,